Mga ka-game yard, sa mundo ng breeding ng manok, maraming bloodline ang naging kilala dahil sa kanilang kasaysayan, kalidad at impluensya sa breeding programs ng iba't ibang breeders sa buong mundo. Isa sa mga bloodline na madalas mabanggit sa mga seryosong nag-aaral ng game fowl breeding ay ang Dan Gray Roundhead. Pero maraming tanong ang mga breeder tungkol dito. Saan ba talaga nagmula ang Dan Gray Roundhead? Sino ang nagpasikat sa bloodline na ito? At bakit hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito ng ilang breeder bilang bahagi ng kanilang breeding program? Sa video na ito, mga ka-game yard, pag-usapan natin ang pinagmulan, kasaysayan at mga katangian ng Dan Gray Roundhead bloodline sa isang educational at transparent na paraan. Layunin ng video na ito na magbigay ng kaalaman tungkol sa history ng bloodline sa poultry breeding at hindi upang hikayatin ang anumang uri ng hindi responsableng pag-aalaga ng hayop. Kung interesado kang matuto tungkol sa iba't ibang bloodline ng manok at kanilang kasaysayan, samahan mo ako hanggang dulo ng video na ito. Simulan na natin. Ano ang Roundhead bloodline? Bago natin talakayin ang Dan Gray Roundhead, mahalagang maintindihan muna kung ano ang tinatawag na Roundhead bloodline. Ang Roundhead ay isa sa mga kilalang lumang bloodlines ng game fowl na nagmula sa breeding traditions ng United States. Ang pangalan nitong Roundhead ay sinasabing nagmula sa hugis ng ululo ng mga manok na kabilang sa linya na ito. Sa mga lumang tala ng poultry breeders, ang Roundhead bloodline ay naging popular dahil sa mga katangiang pinapahalagahan ng mga breeder sa kanilang breeding programs. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng iba't ibang variations at sublines ng Roundhead. Isa sa mga kilalang linya na nauugnay dito ay ang Dan Gray Roundhead. Ang pinagmulan ng Dan Gray Roundhead. Ang pangalang Dan Gray ay nauugnay sa isang breeder na naging bahagi ng pagpapalaganap ng isang particular na linya ng Roundhead. Sa kasaysayan ng poultry breeding sa Amerika, maraming breeders ang nag-develop ng kanilang sariling strains o linya ng manok sa pamamagitan ng selective breeding. Ang selective breeding ay ang proseso kung saan pinipili ng breeder ang mga manok na may gustong katangian upang ipagpatuloy ang kanilang linya. Sa paglipas ng panahon, ang mga breeder na ito ay nakapag-develop ng mga linya na nagkaroon ng sariling reputasyon. Sa kontekstong ito, ang pangalang Dan Gray Roundhead ay tumutukoy sa isang linya ng Roundhead na nauugnay sa breeding program ni Dan Gray. Pag-develop ng bloodline. Sa mundo ng breeding ng manok, ang pagbuo ng isang bloodline ay hindi nangyayari sa loob lamang ng maikling panahon. Kadalasan, inaabot ito ng maraming taon ng maingat na selection at breeding. Ganito rin ang naging proseso sa pag-develop ng iba't ibang linya ng Roundhead. Sa pamamagitan ng patuloy na pagpili ng mga manok na may kanais-nais na katangian, unti-unting nabubuo ang isang linya na may consistent traits. Ang consistency na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging kilala ang isang bloodline sa mga breeder. Mga katangian na iniuugnay sa Roundhead. Sa mga kwento at tala ng mga breeder, may ilang katangian na madalas iniuugnay sa Roundhead bloodlines. Kabilang dito ang magandang balanse ng katawan, alerto at aktibong paggalaw,
adaptability sa iba't ibang kondisyon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga katangiang ito ay maaaring mag-iba depende sa breeding program ng bawat breeder. Hindi lahat ng manok na tinatawag na roundhead ay eksaktong pare-pareho ang traits. Ito ay dahil sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng maraming variations at crosses ang iba't ibang bloodlines. Dan Gray Roundhead sa breeding programs. Sa ilang breeding circles, ang Dan Gray Roundhead ay ginamit bilang bahagi ng iba't ibang breeding combinations. Ang layunin ng mga breeder ay mapanatili ang ilang katangian habang pinapabuti pa ang kalidad ng kanilang mga manok. Sa poultry breeding, ang ganitong proseso ay karaniwan. Ang mga breeder ay nag-i-eksperimento sa iba't ibang combinations upang makita kung anong mga traits ang lalabas sa susunod na generation. Mahalagang tandaan na ang tagumpay ng isang breeding program ay hindi lamang nakasalalay sa pangalan ng bloodline. Malaki rin ang papel ng tamang seleksyon, maayos na pagpapalaki, tamang nutrisyon, at tamang breeding management. Ang papel ng bloodline history sa breeding. Para sa maraming breeder, mahalaga ang pag-alam sa kasaysayan ng iba't ibang bloodline. Kapag alam ng breeder ang pinagmulan ng isang linya, mas naiintindihan niya kung anong mga katangian ang maaaring lumabas sa mga susunod na generation. Ang kaalaman sa bloodline history ay nakakatulong sa paggawa ng mas maingat na breeding decisions. Sa ganitong paraan, mas nagiging sistematiko ang breeding program. Modern interpretation ng bloodlines. Sa modernong panahon, maraming bloodline names ang ginagamit sa iba't ibang paraan ng mga breeder. May mga pagkakataon na ang isang pangalan ng bloodline ay ginagamit upang ilarawan ang impluwensya ng isang lumang linya sa modern na breeding stock. Dahil dito, mahalagang tandaan na ang mga bloodline names ay minsan nagiging general reference lamang sa isang particular na lineage o breeding background. Para sa mga breeder, ang mas mahalagang bagay ay ang actual performance, health, at quality ng manok sa kanilang breeding program. Mga paalala sa mga breeder, mga ka-game yard. Kung ikaw ay interesado sa breeding ng manok, mahalagang tandaan ang ilang bagay. Una, huwag umasa lamang sa pangalan ng bloodline. Pangalawa, pag-aralan ang genetics at traits ng mga manok na ginagamit sa breeding. Pangatlo, maging maingat sa pagpili ng broodstock. Ang breeding ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya, kaalaman at mahabang panahon ng obserbasyon. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at tamang approach, mas nagiging maayos ang resulta ng breeding program. Sa kabuuan, ang Dan Gray Roundhead ay isa sa mga linya na naging bahagi ng kasaysayan ng gamefowl breeding. Bagamat maaaring magkaiba ang detalye ng kwento depende sa source o breeder, malinaw na ang bloodline na ito ay nagkaroon ng impluwensya sa ilang breeding programs sa paglipas ng panahon. Ang pag-aaral ng mga ganitong bloodlines ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano nag-develop ang poultry breeding sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Para sa mga ka-game yard na interesado sa breeding ng manok, ang pinakamahalagang bagay ay patuloy na matuto tungkol sa genetics, bloodlines at tamang pag-aalaga ng mga manok. Kung may natutunan kayo sa video na ito mga ka-game yard, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment ang inyong opinyon o karanasan, at mag-subscribe sa Alpha Cord Game Yard para sa mas marami pang educational content tungkol sa breeding ng manok, bloodline history, at poultry genetics. Maraming salamat sa panonood mga ka-Game Yard. Hanggang sa susunod nating video.